Magandang araw mga banateros. Naku po, nangangatog na mga kalaban. Agoy! Talagang nagimbal at talaga namang nagulat ang lahat ng mga Pilipino dito sa announcement ni VP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, na nayanig po ang scene ng politika to the point na si Leni Robredo at si Marcos magsasama. Gago! Hayop! Kain tayo talaga ang pota. Sorry pero yun talagang katotohanan ang sakit man pakinggan pero himod puwet Di ba? Pambira, oo. Anyway, ladies and gentlemen, tayo po ay marami pong ipapakita sa inyo ngayon na kung saan maraming reaksyon, kaliwat kanan at yung iba medyo pinamaliit pa. Kala mo talaga. Gago! Pero ang pinakamatinding reaksyon na nakita ko, ladies and gentlemen, ay yung reaksyon na si Leni Robredo at si Marcos magsasama. Hayop! Gago! Dati, kulang na lang magsabunutan yung dalawa na yun di ba? Nag-complain. Isipin nyo balikan natin yung dati. Dati nag-complain pa yan, kuno sa, di ba? Naalala nag-complain pa yan po sa sa electoral board para ireklamo na dinaya daw siya ni Leni Robredo. Tapos siya magsasama. Hayop! Gago! Di ba? Ang lupit mga kababayan. Banat bay, baka naman ginagago mo lang kami. Hindi. Hello, yan mga kababayan. Welcome po sa Reaction by FPH. Ngayon po, susuriin natin ang mga malagang balita po ni Banat Bay. Titignan po natin kung ito po ay mga totoo. Pero totoo talaga, totoo naman, no? Yung sinasabing magsasanib persa si BBM at si Leni, mismo para sa officer na spokesperson na si Auntie Claire, siya na mismong nag-declare na pupunta ng Bicol para bisitahin daw si Leni. Yung mga problema dyan sa Bicol, yun ang dahilan dahilan yun. Nakapagtataka, bakit sa ngayon lang siya pumunta doon? Grabe, no? So, yan po ang ating pag-uusapan. Isipin mo, pupunta doon ang pakay lang doon sa mga problema daw. So, anyway, tingnan mo natin kung mga katotohanan nga ba yan yung pakay na yan dahil para sa mga, siguro mga yung nagkalat na may, droga ba, ganon, o tungkol yan sa halalan, no? Sabi, magsasanib persa. Di umano. Pero palagay ko, anong gagawin doon? Meron daw silang pag-uusapan na maigi. Yan ang sabi po dyan sa balita, no? So bago po ang lahat, yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, share, subscribe. Pwede rin ho kayo mag-iwan ng comment dyan sa ibaba para marinig po ang inyong boses. Ang topic natin dito ay si Banat Bay. So, totoo nga po ba? Ganun, no? Ang katotohanan na magsasanib persa at yung balita na talagang humanig ay ang mundo. Hindi lang ang bansang Pilipinas, no? Ang mundo na. Ito po ipapakita natin mamaya kung bakit. Kasi po pati mga ibang bansa sa news broadcast pinag-uusapan ang pag-declare po ni Inday Sara bilang pagtakbo ng presidente sa 2028. So hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa. Banat Bay, pasok! Papa, hindi tayo nanggagago at hindi tayo nagki-clickbait. Kung ano talaga yung nakikita natin at opinion natin, nababasa natin na mangyayari. Kasi alam nyo, kasi nga patuloy ko sinasabi sa inyo, di ba? Ito palang announcement ni VP Sara Duterte. Announcement pa lang po ito di pa nagsisimula ang kampanya. Announcement pa lang, talagang nayanig na po ang mga Pilipino. Talagang nayanig na. Marami tingnan ninyo yung comment sa video natin.
ay grabe ho, talagang excited sila. Parang yung dating patay na politika. Hindi, ito, di ba sinasabi naman namin sa inyo, nung panahon na parang nagkaroon na saturation sa politika, naging toxic. Parang yung mga Pilipino parang ayaw na kasi para bagang wala nang pag-asa. Tangina, kaliwat kanan na yung rally, impeachment, tinatabla nila, parang wala na talagang pag-asa, di ba? Parang ano ba? Ano naman mangyayari sa bansa natin? Ano, tuloy-tuloy na mauubos ang ginto natin? Tuloy-tuloy na bang mauubos ang pera ng tao ng Pilipinas? Tuloy-tuloy na ba ang pagtaas ng presyo? Tuloy-tuloy na ba ang pagkawala ng trabaho? Tuloy na ba ang krimen? Grabe. As in sumama na. So marami sa mga Pilipino, sawa na talaga. Sawa na ho sa nangyayari sa Pilipinas. Pero mga kababayan, gayon pa man, ngayon po makikita natin na nagkaroon ng sigla, excitement sa mga Pilipino sa pag-announce ni VP Sara Duterte. Matindi ho talaga nangyari. Alam mo, ako lang para lang po sa akin para po sa akin, na-excite talaga ako ng todo-todo. Sigurado ako sa inyo, na-excite din po kayo di ba? Kaya, ano na natin to? Panoorin natin ito panoorin nyo itong interview na ito. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you're wearing pink. Is it nice? Signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan na sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayan po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. And follow-up lang po, lumulutang yung Leni Riza, Ayan, pambangga dun sa Sara Amy. Ano pong reaksyon ng palasyo? Wala pa rin po. Hindi pa rin po ito na pag-uusapan. Sabi nga po natin, trabaho, 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 hindi bakasyon. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection. Ito. Bakit mo naman sinasabi, Banat Bay, na si Leni Robredo at saka si Marcos magsasama? Kasi when you say magsasama, mga kababayan, ibig lamang pong sabihin yan, sasanib sa administration. Kasi whether you like it or not, even if sabi nga nila, di ba may mga nagsasabi, mababa ang trust rating ni Marcos, para bagang it's a suicide kung sakaling sumama kay Marcos ang kahit sino mang kandidato. Hindi ho totoo yun entirely. You know why? Iba pa rin na nagagawa ng pera. Iba pa rin na nagagawa ng makinarya. Iba pa rin ng ikaw ang nasa kapangyarihan. Pag gagamitin mo yan tatlong bagay na yan, pera, power, and resources, yung makinarya, ibig sabihin po niyan, siguradong may chance ka. Kesa sa wala sa'yo itong tatlo na to, tapos ang lakas ng kalaban mo, ikaw, wala ka sa kalahati, 1/4 ka lang dun sa trust rating ng kalaban mo, gagambol ka na dito sa tatlong to. Kahit si Marcos pa yan. Ano ibig sabihin ng makinarya? Tandaan ninyo, pag ikaw ang nasa administrasyon, ikaw may hawak ng mga LGU. Hawak mo yan You can dictate on it. Pag hindi kayo sumunod, yari kayo sa budget. Pag hindi kayo tumulong, sisiguraduhin namin ganito. Pera. Alam naman natin, ilang beses ginamit noong 2022, 23, 24, 25 budget, ginamit ang pera para pamigay dun sa mga tao, sa mga barabarangay. In the face of AYEC, AKAP, at kung ano-ano pa, tupad. Kunwari lang yan, pero pera talaga yan. Nakikita naman natin, di ba, lantaran ng bigayan ng pera. So, pangalawa yun. At higit sa lahat yung power. Pag ikaw, especially kunwari talaga napakahalaga ng lugar mo. Pag ikaw hindi ka nag-administration slate, ito pa namang administrasyon ni Marcos. Pag ikaw hindi ka kampi, kakasuhan ka. So, meron yung fear factor
o yung masabihin na nating tawag dito para magte-threaten sa'yo o blackmail. Ganun nakita natin yan kay Libiste. Biglang yung negosyo niya. Kay Villar. Kaya tuloy kumampi si Villar dito sa mga Marcos, kaya nag-majority. Tingnan mo, tinatakot sila sa mga negosyo nila. Yan ang problema pag ang politiko negosyante at may baho. Hindi ko sinasabing may baho si Libiste. Si Libiste may negosyo. Magaling na lang talaga siya at naayos niya bago siya nagsalita. Paano yung iba na hindi nila talaga maayos dahil talagang yung negosyo nila ay parte sila doon sa mga flood control. Remember this, ganito ginawa ng administrasyon So sinama nila lahat sa kalokohan. LGU, congressman, mayor, sinama nila sa kalokohan through this flood control project. Dahil sa pagsama nila nito, kasangkot na sila, di ba? It's either kumampi ka sa amin o hindi ka kumampi. Pag kumampi ka sa amin, hindi ka mapapangalanan, tiba-tiba ka, ayos ka lang dyan, tuloy-tuloy ang negosyo mo. Pero, pag nilabanan mo kami, huhukayin nila yung mga maling ginawa mo, nakasama naman talaga sila, pero pag iinitan ka, i-weaponize ang DOJ, Ombudsman. Actually, ang pinakaano dyan, hindi naman DOJ, Ombudsman. Kasi nga, you're a public official. Kaya, no wonder, they bend the law para lang mapili si Rimulya. Alam nyo naman si Rimulya. Di ba? Pero, ang power play dito, mga kababayan, is si Rimulya, si Boying, ang kapatid niya may plano. Si John Vic. So, baka, hindi ko alam posible. Na baka pagka hindi pinili ni Marcos si John Vic, baka itong si Boying, yung mga utos na may pagkabendalo, baka hindi sundin. Di ba? Hindi natin alam. Kaya nga sabi ko, matindi itong labanan na to. Power play talaga ito. Ito ay makikita mo kung sino talaga may kapangyarihan sa gobyerno ngayon. Si Marcos ba o ang mga Rimulya? Kasi ngayon, talagang matunog si Leni Robredo at si Ontiveros at kasama si Marcos. Kasi, could you just imagine tingnan nyo, may papakita akong picture sa PCSO mamaya. Tapos dito, tinatanong pa kung makakasama ni Leni Robredo si Marcos. Aba, mantakin mo, oo. Tapos si Ontiveros naman, nasa majority. Galit na galit sa Marcos to, dilawan to Dugo nito, dilaw. Pag umihi to siguro, dilaw din. Dede, siguro lang yun, hindi ako sure. Basta, dilaw na dilaw to, buto nito, dugo nito, dilaw na dilaw. Pero bakit siya nag-majority? Bakit? Imaginein mo, nag-majority ka, nag-Marcos ka. Na dati talagang dirin-diri kayo. Ito. Para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos, can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news, yung Oplan kontra baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Walang naniniwala doon. Walang naniniwala doon. Wala. Walang naniniwala doon na yung baha talagang aasikasuhin. Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin.
Ma'am, one last po. Possible po kayo na mapag-usapan ang possible alliance or plans for 2028 elections because some analysts are floating the name of former VP Leni as a strong candidate against Vice President Sara in the 2028 elections. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa... Kalokohan. Ha? Kalokohan yan, ha? Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Gago! Alam naman po natin kung sino yung lalaki, di ba? Yung sa PCS. Oh, at saka alam natin na malapit yan kay Lisa Marcos. Alam natin yan. Yan yung manager ni Thinking Pinoy, eh. Gago! Alam natin yan, mga kababayan. Pero, mantakin mo si Leni Robredo. At saka may mapapansin kayo dito. Ayan. Ayan. Bakit kaya? Tingnan natin yung... kasi pumunta daw sa opisina eh. Tingnan natin ano mga nasa paligid. Una, makikita mo, unang-unang napansin ko yung picture ni Marcos. Naku po, talaga naman. Sa dami ng pepwestohan, kasi talagang pinipwesto naman yan eh. Pinipwesto yan, yung talagang kung saan magpapapicture. Talagang doon pumwesto. Ang pangalawang mapapansin mo dyan, kung nakikita ninyo, yung sapatos, hindi, yung sapatos. Relo, hindi. Yung flag sa kanan, hindi. Yung Christmas tree. Therefore, it was maybe December, November, or January. Pinakamatagal na siguro, February. Alam naman, March na nandyan pa rin yung Christmas tree. Ano yan? Forever nandyan. So more or less yan, sa tingin ko, January yan eh. Kasi minsan may nga ganun, di ba? Pinapaabot ng January yung kasiyahan dahil malungkot. And so, January. So, ibig sabihin, baka matagal na may talks. Kasi, sa mga hindi ko nakakakilala, dito sa lalaki na ito ang isa sa pinaka-close in talaga. Ibig sabihin, inner circle ito. Inner circle ito at isa ito sa talagang masasabi nating balibalita, allegedly, talagang may funds. Ibig sabihin, funder ni Marcos during the campaign. Allegedly. Yan ang talagang lagi natin nababasa sa mga news. Okay? At to talk with Leni Robredo, marami tayong maiisip dyan. Marami tayong opinyong mabubuo dyan. Marami tayong haka-haka dyan. Kahit kayo, yung pinost ko to, daming haka-haka, daming sinabi ng mga kababayan natin nung pinost ko to. Kasi pinost ko ho ito. At alam mo, eto basahin ko lang yung mga comment ng mga kababayan natin. Ang trending ito eh. Ito. Ito sabi ni Aguilar. Dapat sana ilagay natin to eh. Nakalagay dito. Pera-pera lang yan, banat ba? Yan ang kulay nila. Totoo to binabasa ko to. Ano ko na lang. I-screenshot ko tapos ipopost ko dito. Para baka sabihin niloloko ko kayo eh. Ayoko ng ganun. Lagay natin yan Kasi syempre iba na may ebidensya. Baka mamaya sabihin nila ako nagsabi lang mahirap yan. Kailangan talaga may ebidensya. Sandali. Ito. Chotomate ko dasay. Huwag kayong mainit muna dyan. Magkape-kape muna kayo. Higop-higop ng kape. Ayan. Ayan ang sabi. Diba? Sabi ni Raymond. Kakamping, solid po ako dahil kay Leni. Pero totally na-dismay ako sa kakamping. Never kong ginusto o Marcos since dictator. Sa kabilang banda, hindi rin naman tatakbo si Leni sa national election na wala na sagana. This time, magsara ako. Naku, grabe yan Kakamping yan Gusto kong wasakin ng Marcos Romualdez. Kakamping yan. Kakamping. Di ba? Sabi dito, tumpak
kayo, sir. Sabi ni Aguilar, pera-pera lang yan, barat bay. Jason Gabara. Parang si Jay Gabara yun. Yun, tumpak na tumpak. Sabi naman ni Charita, pera-pera lang yan, boss. Sabi ni Poyet, pera-pera lang yan. Sabi naman ni Richman, kain tae. Karadiri ka naman. Sabi naman ni Stickerman, seno ka na. Kinain pa. Yun lang. Tama ka, Lods Banat. Makikita ninyo yung reaksyon ng tao dito sa kay Lenny Robredo. At maraming haka-haka since ito ay isa sa mga financier o funder ng mga campaign itong si itong lalaki. Posible kaya? Posible kaya na meron ng deal? Kasi alam nyo, ano ito sorry to say pasensya na sa mga, hindi naman po lahat, pero pasensya na sa mga kandidato. Marami sa mga kandidato, ginagamit na negosyo ang kampanya. Papalakas sila during the, isipin nyo bakit yung iba, paulit-ulit na tumatakbo. Kahit talo na, the same position Meron kayong kilalang ganyan? Tuta yun. Gago! May dalawang ganyan. Magpartner yan. Hindi ko alam kung magjowa ba yung animal na yun. Magpartner yun. Paulit-ulit silang tumatakbo kahit talo. Negosyo kasi yan. Ang laki na nagfa-fund dyan during the campaign. Gamitin mo lang yung kalahati dyan. Gamitin mo lang yung 1/4 lang dyan. The rest sa'yo na. So kung umabot ka ng 100 million, gamitin mo lang dyan 30 million, 70 million sa'yo na. 100 million pa lang yun. Kung tatakbuhin mo, presidente at vice president, mahina na dyan ng 500 million. Sa 500 million na yun, magkano kickback mo dun? Magkano ibubulsa mo dun? Di ba? Ang tindi nun. Kahit alam mong talo ka, ay okay na yan. Laban tayo dyan, pre. Laban tayo. Isa pa. Posible rin naman na may deal na pagka tumakbo ka sa administrasyon, eto sa'yo. Ito ang bibigay namin sa'yo, iba pa yung campaign funds. Para lang tumakbo ka. Para masubukan nating hindi maano si BP Sara. Kasi alam nilang lahat Alam nilang lahat. Siyempre may may skeleton niya mga yan. Itong ginawa ng administrasyon na to, may skeleton yan. Sobrang dami. At sa tingin ninyo, si BP Sara Duterte, hindi niya ilalabas yan pag naging presidente yan? Naku po, mag-antay kayo. Yari yan lahat. Kaya takot na takot sila Yari yan lahat. Ilalabas niya lahat yan. Kaya takot na takot itong mga hindot na ito Kaya na lang din, kaya na lang din, etong administrasyon na to, mas okay na sa kanila kahit dati nilang kalaban, basta manalo kaysa, kasi sino ba naman, in fairness naman, sino ba talaga ang merong laban kahit papaano kay BP Sara Duterte? Siyempre, ang kakamping. Kasi sino pa, imposible naman makamarcos. Kaya talagang kailangan nila magsama Kailangan nila magsama, tapos maybe there's a deal. Wag nyo kaming habulin. Ito. Halimbawa lang po ito hindi ko sinasabing ito nangyari. Halimbawa lang. Okay? Maaring, ito yung, bigyan ka namin ng 5 billion, 5 billion, o 10 billion, which is ang liit niyan sa mga nakurap nila. Di ba? Halimbawa lang, 10 billion. Takbo ka, tapos bahala ka na, tapos ang importante pag nanalo ka, wag mo na kaming habulin. Yan ang usapan natin. Yan ang deal natin. Di ba? Tatakbo ka ngayon. 1 billion lang ang gagamitin mo pang kampanya. Kasi may mga darating pang dyan mga magdo-donate. Sigurado yan. Maraming pang darating. Ang dami mong pera ngayon. Di ba? Tapos tutulungan ka pa ng administrasyon. May resources ka pa. Sila na bahala sa mga rally-rally. So talagang napakarami niyan. Tapos, may nauwi ka na. At the same time, pag nanalo ka, hati ang gobyerno. Ano nangyari? Kita din yan, di ba? Yung pula at yung pink, nagsama na nitong nakaraan.
That's a perfect example na everything is possible in politics. You cannot imagine Yellow and the Marcoses will join together. Can you just imagine that? The entire how many decades binabanatan ng dilaw ang mga Marcos. Pero sa gabinete ni Marcos, punong-puno ng pinklawan, punong-puno ng dilaw. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nakikita natin, not really true. Yung nakisa social na kesyo masigan ganyan. Lahat siyang politika. These are politicians, expert in manipulating people and deceiving people. Alam natin yan. Kaya nga, sa bawat administrasyon, alam mo kung sino lang ang talagang matikas yan? Si Duterte. Si Duterte talaga, pag sinabi niyang eto kaaway to dahil drugista to, yari talaga. Di ba? Yun naman eh. Oh. Tuloy natin itong, ito naman yung sinungaling ni Leni Robredo. Bago natin ituloy, no? Halimbawa, sa panaginip lang ito, kung nanalo si Lenny, paano kung binaligtaran naman niya si si BBM? Kung mahilig bumaligtad si BBM, di ba? Di umano sa mga sinasabing kagaya ng mga flood control, no? At mga unity, di ba? Paano kaya kung si Lenny binaligtaran naman? Yan po ang mga tanong. Di ba? Good Ay, afternoon. sorry, hindi. Ito. Since you brought up the announcement today, so okay, obviously hindi kayo nagulat, attorney. But let's dissect it. I'm asking you now to look at it as a political analyst. Let's dissect Sure. her messaging in substance and form. What did you think of it? Well, for a prepared statement and for such a short prepared statement, medyo nagulat ako na yung delivery niya medyo hesitant pa. Medyo nag-stumble pa siya over certain words. And you could see yung very clearly na nagbabasa. Di ba? Yung magsasabi ng isang titigil and then tsaka magre-resume. I felt that for something that's supposed to be such a momentous event, di ba? You're finally formally declaring your intention to seek. Nagbabasa daw. Ano pa kaya kay Leni Robredo? Hindi kasi, alam mo, sabi ko naman sa inyo, wala namang masama kung nagbabasa as long as nasa puso mo. Ramdam mo naman kung Yun. nasa puso niya yung sinasabi. Nasa puso naman niya yung sinasabi. Kung nag-i-stopter man, so ibig bang sabihin nyo, mga ngongo, hindi na seryoso? Hindi lang stutter yun. Si Jack, pag nagsalita, ang gulo eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi na sila seryoso. Di ba? Pag kahapon niya, tumawag sa akin si Jack, binalita niya yung NBI niya. Tangina, sa dami niya sinabi, mga 10 minutes kami nag-usap, siguro mga 10 seconds lang yung naintindihan ko eh. Diba? So, ibig ba sabihin, hindi siya seryoso sa sinasabi niya? Gago! Sino ba yung nakuha niya? The highest office in the land. I expected a greater degree of emotion. I expected a greater degree of spontaneity. Medyo nakakagulat lang na parang siyang yung statement niya dun sa Beijing sa parang anniversary ng Chinese People's Party or something. Parang binabasa at hesitant. Attorney. Nagulat ako. Pero sir, And I couldn't help but compare it. I couldn't help but compare it to yung naging announcement ni VP Mahina daw. Kasi binabasa daw mahina para bagang malangmya. Malangmya? Binago yung political scene ngayon. As in lahat ng news yan ang topic kahit international. Tingnan nyo, Napansin ko nga international. kahit international news talagang binanggit yan eh. Para maniwala Binalita. kayo. Para maniwala kayo kay Banat Bay, ito, i-play ho natin International news po ito. Galing, ibang basta, siyempre, international news nga eh. Di ba? So, i-play ho natin para maniwala na buong mundo nabigla
sa pag-declare ng kanyang presidency. Sarah, let's start with you. 2 years to the election, as a reporter Chris Gilbert told us. But what do we know about Sarah Duterte? Well, look, Sarah Duterte, Leanne, is from this political dynasty, as you heard reported there. So her father was the former president, Roberto Duterte, and Sarah herself, when she announced that she was running for president in the 2028 election, so a couple of years away, she made note of the fact that she had really taken account of that political history, if you like, and thought about what it meant, what her responsibility was. And she says she feels that she does have a responsibility to run. She's come out against the current president. She said that you've seen this widening gap between them. That's come about because there have been corruption charges that were brought against Sarah Duterte. You've also seen her face a lot of criticism for a possible sedition speech. It's alleged that she'd said that she'd hired someone who would possibly kill the president if she herself was ever assassinated. So there's a whole load of political drama behind this. And the way it's worked out in the Philippines, because of these connections with the family, is that you really have not just political rivals, you have these political families battling it out for control. Now, she's 47 years old. She said in that speech that she asks for forgiveness for backing President Ferdinand Marcos Jr. at the last election. She said he lied during his campaign season, making promises that he didn't keep. She is currently, it's thought, according to polls, the front runner. But guys, that isn't always a great thing in the Philippines. We've heard some experts say early leaders are not guaranteed, and sometimes it's seen as sort of having your head above the parapet and really potentially facing pretty fierce resistance from the those that are still in power ahead of time. So there is a long way to go, but the race is sort of looking like it's starting to take shape, and Sarah Duterte taking this battle that she's had with the current president and moving it towards the ballot box. So nakita po natin, no, yan po talagang totoo na talagang buong mundo talagang nabiglaan, na-shock po sa pag-declare po ng presidency ni Vice President Sara Duterte. Ito namang hong nasa taas, hindi ko alam kung sino ay sa taas po ni Banabay, hindi ito. Sabi hindi daw maganda yung pagka-speech niya, binabasa. Pero tama ho si Banabay. Kung may binabasa o wala, importante po ay nanggagaling sa puso. Nakita na naman natin na ang sinasabi po ni Inday Sara nanggagaling sa puso. Talagang mahal na mahal niya po yung mga Pilipino kahit na kinakalaban siya. Diba? Malangya, binago yung political scene ngayon. As in, lahat ng news yan ang topic, kahit international. Napansin ko nga kahit international news talagang binanggit yan Binalita yan, tapos sasabihin mo mahina. Gago! Hindi. Talagang ka lang, propagandista ka lang ni Leni Robredo. Kasi yung Leni Robredo mo, mahina, hindi kayang sumagot, ikaw na lang pinasagot. Mahina nila lang kayo Mga propagandista lang kayo Lenny in 2021. But maybe that was the message, right? That I can be controlled, I can be restrained, I can be calm, diba? As opposed to all her other previous public announcements or slash press conferences. You can appear to be calm and controlled without appearing sedated, and that's what she looked like para sa akin. The way she read the statement seemed somehow unnatural nga in its in the way it was delivered. So ako, and besides, diba, when you're declaring for the presidency, you want to appear sure and strong, as if this was something na talagang
pinag-isipan mo ng matagal at ito ang aking naging konklusyon. So it seemed surprisingly weak for a declaration. Sabi ko nga kanina, Propagandista ang hayop. Gulat. Alam naman natin na papunta na Parang tanga ang pota. Sa dami-dami ito weak daw yun. Week daw. Halos lahat talaga ngayon, yan ang topic, weak. Week pa, no? Trending yan eh. Kahit nga, alam mo, eto may nakausap ako kanina, yung aking matinding nanay dito at naglilinis sa aking alam mo, sa tinanong ko sa kanya alam mo sagot niya, hindi ko pala tinanong, nagpe-play lang ako ng video, meron akong video na sinabi na nagulat daw sila sa announcement ni VP Sara Duterte. Ang sagot niya, saan ba't sila nagulat? Talaga namang ini-expect na natin na siya magiging susunod na presidente. Yun, ang mga banat niya. Tanong lang ba sino ba itong attorney ito? Parang walang alam saan na nangyayari, no? Yeah, totoo naman eh. Tapos nung tinatanong ko kung ano masasabi niya, masyado daw kasing maaga. Na talagang nakaka-shock yung part na maaga. Okay? At matindi yung impact sa tao. Masyado daw talagang laman ng kahit sila may mga GC, hindi to mga political na tao may laman silang GC at nakita nila talagang yun ang topic. So ibig sabihin, sasabihin mong mahina. Kung mahina yan, hindi na i-discuss yan. Yan, pero yun na nga if you're taking the opportunity to actually do a formal announcement of something that a lot of people have expected for a long time. Nobody has expected naman na hindi siya tutuloy. Parang medyo malamya ng konti yung ganong klaseng delivery. Pero sir, if you look at the words that she chose, the words that she used, may framing talaga siyang kinukuha dito which is basically number one, she's trying to project herself as I suppose, somewhat reluctant to take on the immense sacrifice that this decision comes with. Kasi let me quote, "It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness." So it's a projection of this is an immense sacrifice on my part, but I'm doing it. I mean, the first line pa lang, today I've peacefully accepted that my life is unlike any other. So it plays to what you're saying about the sacrifice. So that might might be addressed to the Filipino psyche, na parang alam mo the drama, the Filipino psyche. Yeah, I agree na kung yung content titingnan mo, and certainly pag binabasa mo ngayon, Ed, Regina, it sounds a lot better. Okay. But iba yung dating when she was delivering it. Di ba yun yung point? It actually reads better than it came across if you watch the video of it, which is a problematic thing para sa akin, di ba? Kung mas maganda pang basahin yung statement kaysa sa panoorin yung delivery nung kandidato o prospective na kandidato, baka mas mabuti nirelease lang yung as a statement. Diba? I mean, I get what they were trying to go for here. I get yung... Hindi ko alam bakit pinakikinggan pa yung mga katulad nito, no? Ini-interview pa. Halatang dilawan din yung pagkaganyan. Kasi talunan na yung mga kandidato nito isipin mo mag-a-analyze ka ng isang sitwasyon sa politika na feeling mo galing-galingan ka, pero hindi mo naman ay panalo yung kandidato mo. Yun lang. Gago! Yung substance was aiming for reluctance, was aiming for parang humility, was aiming for kaya ako ginagawa ito because of some higher purpose rather than personal ko lang ambisyon o paghihigante or whatnot. Diba? But my beef with it is not yung laman. Ang beef ko yung the way it was delivered. and para sa akin, if I were Mamaya meron ako sasabihin sa inyong malupit. Part of her team, I would be concerned with yung delivery more than yung laman. Kasi yung laman, di naman siya nagsulat dun di ba? That's going to be the team. But ultimately, whatever words her team will come up with have to be delivered in a more
convincing, less bloodless fashion, di ba? Than what we saw Ito yung sinasabi niya kung sino daw yung nagsulat. Wala mong ano dyan eh. Maganda nga kung si Inday Sara ang nagsulat o ang kanyang team. Walang problema yun eh. Maganda yun. Maganda nga yung nakasulat eh. At pagka-deliver. Ang problema, pag kayo ang sumulat, walang kwenta. Hindi hindi po pinapansin ng taong bayan. Wala kasing humor pag kayo po ang mga sumusulat. Yun ang problema. Kaya hindi nananalo ang mga inyong mga hinahawa kagaya ni Lenny. Di ba? Oo. earlier. Yun. So, kitang-kita ninyo yung kung papaano na sila kasi ang tahimik nitong mamang to eh. 'Di ba? Ang tahimik nitong kakampuit na to noon pa eh. Biglang nagsalita na ngayon nung nag-announce si VP Sara Duterte. Tapos yung mga picture, tulad nga na sinasabi ko, Christmas yun, bakit ngayon lang nilabas? Nga? It speaks so much. Yung picture ni Lenny Robredo tsaka sa PCSO, bakit ngayon lang? Recently lang Recently ko lang nakita yun eh. Pero sabi ko nga, January pa malamang. Kasi nga may Christmas tree. I do not know. Di ba? Or, correct me if I'm wrong. Hindi ko nakita kasi yung video eh. Pero, bakit parang ganun? So, ibig sabihin po, na ano sila? Na-alarma sila. Kaya kalokohan yung sinasabi nitong kakampuit na to. Na-alarma sila sa announcement ni VP Sara Duterte. Unconventional, sabi nga eh. Ito, ang ganda na sinabi ni Ma'am Tikia dito. Tingnan ninyo, ha? Alam naman natin na 4 na po yung nakabinbing impeachment complaint laban po kay VP Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po sa posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nagdeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si VP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko, nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, if a fudge, will not tell you directly. Ito, naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal yung, kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo at hindi niya sinalagay sa isip yung di ba, yung repercussions. Yes, pero so dun sa tanong mo, Ricky, may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. Hindi ibig sabihin, pag dami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya yung arena. Kung dati, defendant siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. So yung pagbabago ng terrain kung saan siya gagalaw ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Yan. Isang sinasabi ni Tikia dito is umupensa na siya. Kasi dati, tanggap lang siya ng tanggap eh. Diba? Tanggap lang siya ng tanggap ng atake. Talagang, sige, nagpa-api. Actually, nakita ko nga yung sinabi ni Corina Sanchez eh. Trending yun ngayon eh. Yung sinabi ni Corina Sanchez na ito is strong woman kasi tindi ng atake niya. Simula pa lang hanggang ngayon, ang atake niya. Pero ito, opensa to. Ganun ha? Ipakita natin, no? Banabay, no? Ipasok natin. So, ito yung sinasabi ni Banagbay. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako? Oo. Yes. Oo, I di ba? try, oo. Kasi ang sabi nila,
yung legs mo is your second heart. So kailangan yung leg muscles mo, kasing tibay nung Very kay strong. VP Sara. Ano sa segue? Nakatayo pa rin kahit binabato ng binabato. Hindi natitinag. Ganyan pa. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Parang ganun sinasabi ni Tikia. Ganun ha? Inimpeach nyo ko ha? Talagang ayaw ninyo. O sige. Ha? Tatakbo ko. Bahala kayo ngayon. Lintik lang ang walang ganti. Hindi ko sinasabi yun lang ang dahilan ni BP Sara Duterte. Ha? Hindi yan ang sinasabi ko. Nakita nyo naman doon sa video ko kahapon. Kung hindi nyo napanood yung kahapon, ako po, panoorin nyo po. Napakagandang video. Doon makikita mo talaga yung dahilan kung bakit tumakbo si BP Sara Duterte. Diba? Nakita mo talaga doon yung panawagan ng Diyos sa kanya, yung yung kanyang realization that she is responsible dahil tapahamak niya tayo kay Marcos. So talagang makikita mo yung kanyang motibo. Ito, para bagang bonus na lang ito. Dahil sige. Ano yung bonus dito? Yung pag-declare ng maaga. Yun yung bonus. Yung pagtakbo, alam na ng lahat ng tao yan. Next president na yan Alam na yan ng tao. Kaya lang, inagahan niya yung pag-announce. Yan yung sinasabing pag-opensa doon sa kamera. Oy, mga tarantado kayo. Atake kayo ng atake sa akin This time, it's my attack. Ano to? Tatakbo ko. Sino sa inyo ngayon ang mag-i-impeach sa akin? Subukan nyo. Subukan nyo. Kaya kayo mga congressman, nangangatog na yung mga animal na yan May balita nga tayo, dami na hudyang umaatras Talagang natakot na kasi, sabihin mo na may pera ka for 26, 27, 28. Kasi abot pa yun May pera ka dahil pinirmahan niyang binigyan ka. Tapos may allotment ka. Pero after that, hindi naman doon natatapos ang karir mo 'Di ba? Tuloy-tuloy ka pa at tuloy-tuloy pa yung pamilya mo. 'Di ba? Kaya delicates talaga 'yan. Hindi ibig sabihin kung kandidato ka, tuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Itong kay BP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin para maging contender siya. Pero what's going for her are the results of the survey. Yan, oo. Ayan, So, ayan na. Eto pa. Kaya nga sabi Ay, ko... sorry. Eto. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya,
ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na support. Hindi ho ito Duterte supporter, ha? Di ba? Kita nyo naman dati, binanatan ko pa ito. Hindi ho ito Duterte supporter. Sa matter of fact, may mga hirit to against VP Sara Duterte. Pero nare-realize niya na tangina, mukhang malabo na. Porta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amor o hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi ang naging takbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang Committee Deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakatakataka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na may impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, hindi talaga uusad yan. Yun yung nature ng impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. At yun yung mga Alam mo, kasi yan ang una mong birahin. Ikaw may pabira-bira ka pa kay Bato na nagtatago dati. O una mong birahin yung sarili mong lungga, yung sarili mong bahay. Hindi totoo. Alam mo, sabi ko sa inyo, okay ako sa pinaglalaban nito. Honestly, gustong-gusto ko yung pinaglalaban nito tungkol sa mga manggagawa. I think that's the only solution para mawala at mabawasan ng traffic sa Pilipinas. Sino ba naman ang gusto, sa Metro Manila, sino ba naman ang gusto from Cavite ka pa, from Bulacan ka pa, pupunta ka pa ng Manila para lang magtrabaho? Ayaw mo yun eh. Di ba? Kaya lang, no choice ka. Kasi nga, merong provincial rate. Kung taga dun ka, probinsya ka, talaga mapipilitan ka pumunta dito. Sana kung katulad sa Japan na kahit probinsya ka, madali makapunta sa syudad dahil nasa tren. Diba? Sa ibang bansa, sa China, ganyan din. Sa iba't ibang bansa, puro ganyan. Sa atin, walang ganun eh. Kinurap, binulsan eh. Diba? So, ibig ko lang sabihin po mga kababayan, maganda ang sinasabi nito pagdating sa provincial rate. Kasi ang pinaglalaban niya talaga yung provincial rate eh. Yung dapat pareho ng Manila. Kaya lang, wala. Wala makuha ang bilang dyan sa, alam mo naman, bilang-bilang dyan sa Kamara eh. Marami dyan, mga bata na mga oligarch. So, hindi papayag ang mga oligarch dyan. Kasi ang mga oligarch, ang ginagawa nila, pansinin ninyo, bakit ang mga factory nasa probinsya? Aside from, syempre, yung mga truck. Pero karamihan talaga nasa probinsya. Kasi doon, mura ang labor. Libo-libo ang kanila mga tao sa factory. Malaki ang mababawa sa labor. Tapos, isa lang ang babiyahe papunta ng Metro Manila para dalhin yung produkto nila. Yeah? So, okay sana to. Kaya lang, may mga party talaga to na bumabanat pa dito kay VP Sara Duterte. Pero in yet, naiintindihan niya na yung mga politika ay, ano yan, nasa dugo na yan ng mga congressman. Kaya nga sabi ko sa'yo, Eli, makinig ka. Bago mo tumawid ng ethics kasi yun eh. Bago ka tumawid doon sa Senado, punahin mo muna yung mga kasamahan mo. Hanggang ngayon, di mo pa hinahanap si Romualdez eh. Hanapin mo naman. Si Bato, hanap ka ng hanap. Si Romualdez, di mo hinahanap. Ba't ganun? Gawa ng mga meaningful ng mga batas. We are missing the bigger picture. At ano yun? Yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Samantala, sa Lunes, inaasahang ipipresenta sa plenaryo ng Kamara ang naging pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM upang kanilang mapag-aralan. Inaabangan naman ngayon kung uusad ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa Agenda,